Ito ang reading mo, Cancer. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga bagay ka ngayon na iniisip kasi andun yung passion mo sa mga pangarap mo, sa goal mo na ma-achieve mo yun. And very spiritual kang tao. Unti-unti ka na rin nagiging okay doon sa mga pinagdaanan mo. May mga pangarap ka lang na gusto mong ma-achieve at hindi ka hihinto hanggat hindi mo nakukuha yun. Ang mensahe ng card mo, may tao na nagbibigay sa'yo ng advice na makakatulong dun sa sitwasyon mo. Some of you, pwedeng may mga desisyon kang kailangan na harapin dito at pag-isipan ng mabuti. Or minsan wala ka sa mood or nagsusungit ka. And may tao dito na alam niya kung ano yung tama para sa kanya. At sasabihin niya kung ano yung sa tingin niya kailangan doon sa sitwasyon. Some of you, pwedeng may tao na gustong makipag-usap sa'yo at linawin yung mga nangyayari. May mga naalala ka sa nakaraan na hindi mo makalimutan at binabalikan mo yun kasi nanghihinayang ka or nalulungkot ka. Gusto mong baguhin yung mga nangyari sa buhay mo and may mga bagay doon na nagkaroon ng pagtatalo or hindi pagkakaunawaan. May mga plano ka para sa kinabukasan mo and some of you, meron kang iniisip na puntahan na lugar. May mga gumugulo sa isipan mo at tinatry mong umalis doon kasi feeling mo natatrap ka doon sa isang sitwasyon at pabalik-balik yun sa isipan mo. Marami kang natutunan sa mga pinagdaanan mo at malaking aral yun para sa'yo. Nagkaroon ng end yung situation kasi you feel burnout or feeling mo binackstab ka or binitray ka ng isang tao sa buhay mo. Clarify natin ang King of Swords. Nine of Swords and the Lovers. May mga gumugulo sa isipan nitong tao na to. Hindi niya pa rin makalimutan yung taong minahal niya. And andun yung may mga kailangan siyang desisyon na harapin dito. Clarify natin ang Five of Cups. Eight of Wands and Ten of Swords. May mga opportunity na dumarating sa buhay mo. And andun yung passion mo. May mga bagay lang na gusto mo munang harapin sa ngayon kasi naalala mo pa rin yung mga nangyari sa nakaraan. Andun pa rin yung isip mo. Na kahit na may pumapasok na sa buhay mo, wala yung puso mo dun sa mga dumarating na yun kasi hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Two of Wands. Some of you, nakita ko dito na naalala mo pa rin yung mga nangyari sa nakaraan kasi may mga memories doon na very passionate. Three of Cups and Page of Swords. Magkakaroon ng pag-uusap or pagkikita dito or pagkakaayos. Kasi may mga inaalam ka dito or pinag-aaralan. Some of you pwedeng mayroong communication na darating. Clarify natin ang The Chariot
Six of Wands and the Emperor. Nagkakaroon ng realization dito. And you feel na kailangan kontrolin yung nararamdaman mo. Or may kumukontrol sa buhay mo. Though meron ditong success and victory, makakaalis ka rin doon sa mga pinagdadaanan mo at makukuha mo rin kung ano yung gusto mo sa buhay. Kailangan mo lang talaga matutunan na piliin kung ano yung kailangan na path para sa'yo. Clarify natin ang Queen of Swords. Three of Pentacles and the Chariot. You're building your future. Or kung meron ka ditong pinapaayos or magkakaroon ng collaboration or team up sa trabaho. Alam mo kung ano yung gusto mo na mangyari sa buhay. May mga inaayos ka lang dito para sa kinabukasan mo. Clarify natin ang Five of Swords. Three of Wands and Queen of Pentacles. May hinihintay ka or may pinagdidesisyonan ka dito. Pinag-iisipan mong mabuti. Unti-unti ka na rin nagiging okay at gusto mo nang baguhin yung mga kailangan baguhin sa nakaraan. And you're thinking about to invest again dun sa mga gusto mong investan. Aaring effort, time, or mag-invest sa negosyo or something na alam mong mag-grow ka. Clarify natin ang Eight of Swords. Nine of Cups and Ten of Wands. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo. And may mga bagay lang na talagang gusto mo nang alisan. Kasi sobrang bigat na para sa'yo. Kasi pabalik-balik na sa isipan mo yung situation na yon, yung natatrap ka na doon. And kung ano yung gusto mo mangyari, makukuha mo yun. Kung feeling mo burden na yung isang bagay sa'yo, kaya mong alisan yan. Nasa sa'yo lang yung paraan kung paano mo gagawin yun. Clarify natin ang Ten of Swords. Strength and the Empress. Naging mas matatag ka na ngayon dahil sa mga pinagdaanan mo. Ngayon natuto ka na kung ano yung gusto mo sa sarili mo. Mas gusto mong paglaanan yung sarili mo kung ano yung sa tingin mo deserve mo. And may mga natutunan ka dito sa buhay mo na ina-apply mo rin ngayon para sa sarili mo. Mas natuto ka na alagaan yung sarili mo, ibigay yung mga bagay na magpapasaya para sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Let your past go. The burden of carting your past around has made you weary, dear one. It's time to set this burden down, keep only the lessons and the love, and leave everything else behind. You don't want it or need it, and it's now gone. Ang mensahe ng yung gabay na kailangan mo nang pakawalan yung mga pain, yung mga bagay na nagpapabigat sa yung isipan, sa yung puso, para maka-move on ka na at nandun na yung next chapter ng buhay mo. Kasi kung bitbit mo pa rin yung burden na yan, paano ka makakalimot doon sa mga bagay na masakit? You still feel hurt inside and broken. Kasi kung pakakawalan mo yan, mas marami pang darating sa buhay mo. Hindi mo na nakikita yung dumarating kasi nakapokus ka pa rin doon sa mga bagay na wala na. Isipin mo lang na kailangan mong maranasan yun dahil may mga rason. At higit sa lahat, meron kang matututunan doon. Yung matututunan mo na yun, malaki yung maibibigay nun na aral sa'yo. Palagi ka lang magdasal kung sa tingin mo, bigat na bigat ka na doon sa mga nangyayari at dumarating sa buhay mo. Gawin mo lang palagi yung best mo para makaalis doon
sa pain na yun, sa pinagdadaanan mo na yun. And hindi naman yan ibibigay sa'yo ng Diyos na walang dahilan. Binigay yan ng Diyos sa'yo yung mga pagsubok na yan dahil alam niyang kailangan mong may matutunan. And kung ano yung sa tingin mo tama para dun sa sitwasyon, ikaw naman yung magdedesisyon, ikaw rin yung gagawa ng paraan at magbibigay ng solusyon dun sa mga pinagdadaanan mo. Gawin mo lang palagi yung makakaya mo para ma-achieve mo kung ano yung gusto mo sa buhay. At magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng Diyos, ng gabay mo at ng universe sa mga nangyayari sa buhay mo. At gawin mo lang palagi yung makakaya mo para makuha mo kung ano yung para sa'yo. At itong yung reading, Cancer, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.